Good day sa inyong lahat at welcome sa ating YouTube channel. Eto mga master, pag-usapan natin. Etong papalitan na daw bilang House Speaker. Etong si Martin Romualdez. Nakakatawa lang mga master. Isipin mo, no? Nauna ka pang natanggal doon sa pina-impeach nyo. Kalain mo yun. Karma is real talaga. Nako, Martin. Oh my goodness. The downfall is here. The downfall is coming pala. The downfall is coming. Akala nyo talaga panghabang buhay ang kapangyarihan. Hindi. Pero nakakatawa talaga. No? Isipin nyo talaga yon. Una pa siyang matatanggal. Kung sakali pero matunog na talaga eh. Matunog na talaga napapalitan na tong si Martin Romualdez, no? Una ka pang natanggal kaysa doon sa pina-impeach nyo. Karma is real. Anyway mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, shoutout sa inyong lahat. Okay, let's do this. Pero bago natin panoorin tong balita na to mga master, no, itong sa News 5 everywhere, mayroon akong napanood sa Facebook ito. Tinatanggal na o nilalabas na ng mga personnel ng Kamara ang ilang gamit sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ngayong gabi. Ayan. Sa gitna, pa rin to, sa News 5 pa rin to. Sa gitna ito ng umuugong na balitang magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Kamara. Ito, panoorin nyo. Diba? Nilabas na yan, Tingnan nyo. Pangalan ni Martin Romualdez yan eh. Martin Romualdez. Medyo malabo lang yung video, no? Pero Martin Romualdez yan. Ba't tinanggal na yung nameplate? Gagi. Lalabas na yung mga gamit. Bye-bye. May rep yan Ano naman yan? Ba't yung rep tinanggal? Pinalitan na yung nameplate, gagi. Tingin ko naman legit to, no? At mukhang di naman to bagong video. Tingin ko talaga tinatanggal na. Dito tayo sa balita, pakinggan natin. Magpupulong daw sina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang tungkol sa liderato sa Kamara. Habang si Congressman Kiko Barzaga nangangalap na ng suporta para maging House Speaker. Nag-usap pala sila ni Bangag Jr. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong usap-usapan dyan? Cheryl, bandang alas 3:30 nga ngayong hapon ay natapos na agad ang sesyon ng Kamara. Kapansin-pansin din na sa pagbubukas pa lang ng sesyon, hindi pa man nailalagay yung maze, ilang segundo lang ay biglang ngang nag-suspend. Hindi nga umabot ang 2 minuto yung buong sesyon. Di tuloy maiwasan yung ugong-ugong ng pagpapalit liderato dito sa Kamara. At isa nga sa matunog na lumulutang na pangalan ay si Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Pero dapat, si Congressman Toby Tiangco, tinatanggihan niya talaga Sinasabi niya na wag na daw isama yung pangalan niya, no? Pero I think si Toby Tiangco yung fit ngayon bilang House Speaker kasi nga neutral 'Di ba? Sobrang neutral neto ni Toby Tiangco. Isipin niyo, hindi naman siya maka Duterte, hindi naman din siya maka Martin Romualdez. Well, maka BBM siya, 'di ba? Maka BBM siya. Pero alam naman natin magpinsan itong si BBM at itong si Martin Romualdez, no? Pero magfriend naman sila dati pero ngayon kasi hindi na. 'Di ba? Pero isa kasi talaga to si Toby Tiangco na talagang direktang kumakalaban dito kay Martin Romualdez. So, hindi na nga sila friend ngayon Ang kaso nga lang tinatanggihan niya na kasi itong posisyon na to bilang House Speaker. Well, kasi tama naman yung mga reasoning niya doon. Ang sabi niya kasi, baka daw kaya niya kinakalaban si Martin Romualdez para doon sa posisyon bilang House Speaker. So kung yun yung allegation laban sa kanya, tapos
tinanggap niya pa rin itong posisyon na 'to, pinatunayan niya lang na totoo yung haka-haka. Pero kasi 'no, ang punto naman dito is kailangan kasi natin talaga ng neutral. At yung talagang may pananindigan, may bayag 'no, na gustong sugpuin itong, lumalalang korapsyon. Ang problema kasi 'di ba, baka mamaya ang ilagay lang, tuta pa rin ni Martin Romualdez. Well, I think parang walang nagbago 'no, nagpalit lang ng muka, ng liderato, pero alam naman natin, sino pa rin ang malakas. Alam naman natin, ibang level si Martin Romualdez. 'Di ba? Ibang level. Isipin niyo ang issue is lahat patungkol kay Martin Romualdez, 'di ba, yung pagkakadawit ng kanyang pangalan sa maanumalyang flood control project. Pero tingnan niyo ba naman kung paano mag-imbestiga itong Kamara patungkol diyan, 'di ba? Gustong tukuyin yung mga Duterte at paimbestigahan yung Davao City patungkol sa baha. Ewan ko. Basta, 'di ba? Wala sa hulog. Ilang araw nang umiikot ang usap-usapan na papalitan o magbibitiw bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez. Ayon sa source ng News 5, nagtungo si Romualdez sa Malacanang. Magpupulong daw sila ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi malinaw kung tungkol saan ang pag-uusapan o kung sino ang nagpatawag ng meeting. Pero hanggang ngayon, tikom ang bibig ng palasyo at ng speaker. Co-equal branch ng Malacanang ang House of Representatives. Wala ring kapangyarihan ng Pangulo na pumili ng susunod na House Speaker dahil pinagbobotohan ito ng mga mambabatas. Pero paliwanag ni Navotas City Representative Toby Chanco, the most important vote is not inside the House of Representatives, di ba? Where is it? Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President. Sa sesyon naman kanina, walang nagmosyon na ideklarang bakante ang posisyon ni Speaker Romualdez. Nag-resume ito tapos bigla ring nagsuspend. Nang bumalik, hindi tumagal ng 20 minuto ang sesyon at tuluyang sinuspend. Bukas na raw ng hapon magbabalik ang sesyon ng Kamara. Si Vice President Sara Duterte naman, giniit na dapat ng palitan si Romualdez. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25 at lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Nangyari din sa liderato ni Martin Romualdez yung 'di ba yung maanomalya, 'di ba? Maanomalyang budget. Grabe 'yon. 'Di ba? Yung 2025 national budget natin. 'Di ba? Grabe 'yon. Sobrang daming insertion, ang daming binago, 'di ba? Ang daming anomalya, umabot pa nga 'di ba na may nagsampa sa Supreme Court patungkol dito. Kaya dapat talaga palitan na si Martin Romualdez. At sa panahon din niya, no, ang daming paayuda. walang akap. Walang Martin Romualdez. Putik yan. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di ba? Kaya sangayon ako dito. Palitan na talaga. No, palitan na talaga itong si Martin Romualdez. Kung nagpulong sila ni Ibangag Jr., baka pinag-usapan nilang mabuti to. No, exit na tayo. Pero sana lang, wag kayong lumipad. Wag. Harapin nyo yung mga problemang ginawa nyo. Habang lumalalim ang issue, lantaran namang inamin ni Cavite Representative Kiko Barzaga ang ambisyon niyang agawin ang House Speakership. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Ano naman kayang chance ni Barzaga sa speakership? We're getting the numbers. We have 1 now, 2 maybe, if we're lucky. Well, halata naman nagsasarcastic lang siya dito. Wala mo siya makakuha ng maraming boto, no? Papatawan pa nga siya o sasampangan pa siya ng ethics complaint, di ba? Kaya malabo, no? Marami pa rin bataan si Martin Romualdez dyan, no? At ang nakakaano lang dito, baka mamaya nga, tuta. Bata-bata pa rin ni Martin Romualdez yung papalit. Mukhang mapapalitan lang ng mukha, pero same pa rin ang nangyayari.
Pero syempre iba pa rin pag bilang House Speaker, 'di ba? Wala ka pa rin talagang totally power. Malalaman na lang natin 'yan sa susunod, pero mukhang disisit pansit na naman din. Iyakan to the max na mga mga alam niyo na yung mga vloggers. Wala nang budget. Nakausap ko na almost lahat sa plenary, nakausap ko na, mixed reaction. Wala pang pahayag si House Majority Leader Sandro Marcos, pero sabi ng source ng News 5, 3 ang tinitingnang options ni Romualdez. Di kaya si Sandro ang ipalit? Una ay manatili siya bilang House Speaker, pangalawa ay mag-leave of absence, at pangatlo ay tuluyang magbitiw sa pwesto. What? Yung second option nega yun. Leave in absence. Hindi pwede yun. Magbitiw ka. Ano yun? Panandalian lang. Hindi pwede yun. Di ba? Pag mag-stay si Martin Romualdez, mas lalong magkakagulo sila dyan. Kaya dapat talaga palitan siya. Option 3 na lang talaga ang gagawin dyan ni Martin Romualdez. Tapos lipad na. Hindi, joke lang. Tunog ding posibleng maging speaker sina House Deputy Speaker Faustino Bojidi, na kapartido ng Pangulo sa Partido Federal ng Pilipinas, Congressman Ronnie Puno at Congressman Albert Garcia mula sa National Unity Party, at si Senior Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez. Si J.J. Suarez, naku po! Ng Lakas CMD, wala pa silang pahayag. Cheryl, ayon nga kay Congressman Toby Chanco, kung meron man daw mangyayaring paggalaw sa liderato, abangan na lang daw uli bukas ang sesyon sa Kamara. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Marian, doon sa mga 3 pangalan na binanggit mo, ang mga nakukuha natin, may nanalo na raw or may nakakuha na raw ng bilang. So bukas ba ay aasahan natin na posible nga may bago ng House Speaker? Yan nga yung titignan pa natin, Cheryl, bukas sa pagbabalik sesyon ng Kamara. So Wednesday po, hanggang Wednesday lang yung sesyon. So malamang kung meron mang mangyayaring paggalaw, ay bukas po natin yan aasahan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Sa tingin nyo, Sa tingin nyo, karapat-dapat pa bang mag-stay bilang House Speaker itong si Martin Romualdez? Kasi kung ako ang tatanungin, hindi na dapat, 'di ba? Palitan na, 'di ba? Tama 'yung sinabi ni VP Sara. Palitan na si Martin Romualdez, 'di ba? Kasi nga sa nangyari kay Martin Romualdez sa 3 budget na nagdaan, yung 2022, 23, 24, 'di ba? 25 pa pala, 23, 22, 24, 25. Grabe, maanomalya lahat, 'Di ba? Ang nakakatawa lang kasi talaga dito, isipin nyo yun, nauna ka pang natanggal bilang House Speaker kaysa doon sa pina-impeach nyo. Karma is real. Yan may mga master, hanggang dito na lang tayo, at kung nagustuhan nyo itong video, sana huwag nyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga master. Hanggang dito na lang tayo. God bless sa inyo lahat.